Kemarin. So, magandang umaga po sa inyo. Umaga po. And of course, sa inyo dalawa. And ako nga pala si na siya naman ang dalawa. So, bago lahat, gusto ko lang muna explain sa inyo ang magiging proseso. Para at least kapit ko naman ay magagamit ninyo. Makabarin ninyo. Naalaman ninyo, ha? Apat na piraso ng certificate of inheritance ang inyong pinirma. Right? Kaya hindi naman ang so, first copy, the original copy, siya nyo kayo mag-asawa for sale. Personal copy ninyo mag-asawa. The second copy naman, ito naman ang pagtutunan sa ating Philippine na dating NSO. At ay ikatlong kopya naman. Ito naman ang may iwan. Ma'am, sabi i-release sa Manila. Nimulayan mo na naman Ay kansin mo. Yun, nakalagay pala Manila. So meaning, ito ay i-release sa Manila. Sa local civil. Nila. Kaya once na matapos ito, isa pa rin po niya. Yun ang certified citizen. At yun yung may makikita ang inyong magiging permanent registration na siya naman pinakamahal sa inyong maliwanag na. Tandaan niyo. And the last copy naman, ito naman ang maiwan sa amin bilang inyong brother. O kung sino man ang kausap, si Tita, si Ma'am. Kung sakali naman meron kayong gustong malaman sa inyong dokumento, at least, meron kami sa inyo. Maliwanag ka. Ngayon, kung sakasakali naman, hindi natin masabi, tinawag ninyo, nawala sa inyong pag-iingat ang inyong certificate of marriage. O di naman kaya ay nagamit na ninyo ang inyong certified true copy. Pwede uli kayo kumuha ng panibagong kopya na inyong gagawin. Kahit na ilang piraso. Tulad ang sinabi ko,
ang registration number pinaka-important. Upang sa ganyan, through computer, madali nila makita at ma-detect ang inyong certificate. Unang-una, sa City Hall ng Manila, na kung saan i-rehistro ang inyong certificate. Sa local civil registered office nila. Ikalawa, palipasin lamang ninyo 6 months. Automatic yan. Pwede na kayo mag-request sa PISA. Philippines History University. Sa Makatuwid, 2 opisina lamang ang pwedeng pagkuhanan ng kanilang kopya ng inyong certificate. Maliwanag ba? Tandaan yun. Maliwanag ba? Pilino, Rebecca? Ngayon, ano naman ang kahalaga nito sa inyo? Okay, unang-una. Magkakaroon naman tayo Katoliko. Tama ba? Kung sakali naman, meron kayong bala, actual ninyo magpakasal sa ating simbahan bilang mga Katoliko tayo. Okay, gawin ninyo. Upang sa ganon, matanggap din ninyo ang one of the 7 sacraments. Yun ang sakramento ng kasal sa simbahan. Ang ating kasalan ng pinagawa natin ay tinatawag naman natin civil. Pero, matibay na matibay, kinikilala sa Pilipinas. Maging gobyerno man yan o privado. Kaya nga sa simbahan ay kinikilala. Ipakikita niyo lamang yan. Hindi niyo na kailangan ang matempa ng seminar o family plan. Ito lamang ay isa lang katibayan na magpapatunay na kayong dalawa ay sa legal. Gayon din naman po kayo pareho nagtatrabaho. O kaya naman ay isa lamang sa inyo nagtatrabaho. To change your status. And at the same time, maging beneficial ang bawat isa sa inyo. Ito pa rin ang unang-unang kakailanganin ng pakikita sa inyong teritoryo. At higit sa lahat, sabi niyo nga, magkakabuti na kayo. Okay? Once na madiligar ang inyong baby, at para naman mag-legitimate father ka, at mapunta din ang gamiti ang pangalan sa iyong magiging anak. Ito pa rin ang unang-unang yung kakailanganin na ipakikita sa and who knows, hindi natin masabing makapag-travel kayo. First requirement, certificate of marriage, the process. Kaya inulit ko sa inyong dalawa, ingata lamang ninyo. Darating ang panahon, hanggang sa paglaki ng inyong mga anak o sa ibang bagay man, laging ito ang inyong maliwanag ba?